Kamusta mga kainang? Dito na naman tayo sa ating panibagong video. Sana hindi maingay yung ating andar ng ating aircon. Sana hindi sagap. So mga kainang, kung nasaan man kayo sa ngayon, sa ibang bansa kayo or sa Pilipinas, mostly ang viewers natin ay nasa Pilipinas, no? Ang ating topic kayo mga kainang ay tungkol sa GTAW. Sa atin, kung tawagin natin ay GTAW o GTAW o Gas Tungsten Arc Welding. Madalas kapag mga tsuri mga kainang ang nakikinig sa atin ay inaantok. Maraming ganyan. Pero mga kainang, mahalaga na intindihin nyo yung theoretical, no? Kahit na anong process. Dahil dito, makakakuha kayo, lagaan yung idea nyo, at kung ano yung mga terms na ginagamit, maintindihan nyo. Kasi ang theory ay kailangan nyo yan, lalo na kung kayo ay mag-apply ng trabaho. Kung kayo man ay welder ngayon, sa Pilipinas, mag-abroad kayo, kung saan kayo pupunta, anong bansa pupuntahin nyo. Ang unang mangyayari dyan bago kayo ma-qualify o bago kayo i-qualify o i-trade test, una muna dyan yung interview. Sa interview, may mga theory dyan. I-exam kayo. Kung may katanungan sa inyo yung employer. So, mahalaga na pakinggan nyo o pahalagahan nyo yung theory. Hindi puro actual. Kasi nga, ang unang level na mangyayari dyan, ay puro kayo nandiyan kayo sa question and answer ng inyong employer. Kung sino man yung may tuka na para interviewin kayo. So, importante pahalagahan nyo yung usapan, discussion ka. So, katulad ngayon, ang ating pag-uusapan nga ay GTAW. Pasensya na kayo at may maingay na nagpupukpok. Mga kainang, pag-uusapan natin GTAW. Huwag na natin patagalin pa. Tulad na sabi ko, nasa TIG tayo o Tungsten Arc Welding. Yung GTAW, ayan po ay kabuuan, no? Yan po ay base sa AWS o American Welding Society. Yung TIG welding ay tungsten inert gas. No, gumagamit tayo ng electrode na non-consumable. Unlike sa mga ginagamit natin sa SMAW o shielded metal welding o GMAW na nauubos yung mga electrode wire ng MIG or GMAW at saka electrode ng SMAW. Nauubos sila. Pero pagdating sa GTAW, yan po ay non-consumable electrode. Pero na-consider natin na consumable siya dahil nga nauubos din naman. Hindi dahil sa nagwe-welding ka at nauubos, kundi dahil sa pagkakamali ng isang welder, contaminate, so kailangan mong i-grind, no? Kaya mong linisin, o kaya nagkamali sa system, lalo na pagkapaguhan tayo, nagkakamali tayo, so nauubos yung ating electrode. Pero kung tutusin, yan po ay non-consumable. Madali sabi mga kainang, ang TIG welding ay gumagamit pure argon gas. Alin ba yung mga tungsten, mga klase ng tungsten? Napakadami. May blue, may red, may green, may gold, may white, no, mga kainang, iba-ibang klase. Ngayon, sa TIG welding, depende kung kayo may baguhan o datihan. So pag datihan na kayo, siyempre kayo ay maalam na. Disclaimer, hindi tayo magaling sa TIG welding, no? Hindi tayo nagmamagaling. Ang akin lamang ay i-share sa inyo kung ano yung aking karanasan, ano yung alam ko. Marami pa akong hindi alam mga kainang. Welding ay mahabang pag-aaral yan. Mahaba-habang nandiyan ka sa welding, huwag ka dumigil sa pag-aaral, no? Kasi ang welding ay napakalawak. Sa arc welding lamang. Ang karamihan, pag sinabi natin arc welding, ang alam ng iba ay SMAW, shielded metal arc welding ang tawag nila. Arc welding ay isang grupo, malaki. 8 klaseng welding process siya, mga kainang. Hindi lang isa. So yun po yun, ano? May mga welding na kailangan lang ng gas para makapag-welding. May welding na kailangan lang ng friction, kailangan lang ng init. Magdikit yung dalawang bagay, umiikot, nagwe-weld na. May mga welding na kailangan mo lang ng baga para mag-welding na sila. So napakalawak ng welding mga kainang. Parang isang punong malaki na maraming mga sanga-sanga. Maraming malaking sanga, may maliliit na sanga. Ganun kalaki ang welding. So, balik tayo sa TIG. Ang TIG welding ay, kung pag-usapan natin ay lakas o tibay, ika nga, matibay. Pwede sa makapal na materyales, pwedeng sa napakanipis na materyales. Kahit anong klaseng metal kaya ng hinangin. Ngunit ang TIG welding ay kailangan lang lagi sa fabrication, laging nasa workshop. Ginagamit man ito sa field, kailangan nakakover yung ating
area. Like sa mga pipeline, kailangan nakakover kung combination ng TIG welding at saka SMAP. Pero pagka meron din puro TIG welding. Pero kadalasan nandyan sa workshop. Ika nga. Kaya mga kainang, balik tayo sa parts ng punta tayo sa parts ng TIG, no? Meron tayong torch. Ika nga, may torch tayo. Ito yung ginagamit namin. Lincoln brand. Nandito sa labas yung remote. Kasi ito mga kainang, maraming klaseng torch, no? Mayroong torch lang ang remote, no? Foot pedals. Ito, nandito sa torch na yung kanyang switch. Ngayon mga kainang, ito yung torch, ito yung ceramic cup, ito yung collet, yung sa loob, collet body, saka itong tungsten. Ito yung torch body, no? At saka ito yung cup. Ito ay pinakamaliit na cup, no? Short cup, mayroong medium, mayroong malaki. So pakita ko sa inyo. Ito yung mahaba, no? Pagkabago yung inyong tungsten, ito yung mahaba, mayroong medium, at saka ito yung short. Kapag naghinang kayo mga kainang sa masikip na lugar, medyo tukutin, no? Yung lugar, yung parts na bibildingin nyo, so ito yung gagamitin nyo. Kapag medyo naman okay lang, may medium, may long. Pero mas maigi yung medium. Ito naman pag masikip lamang, no? Yung ating torch, may kanya-kanyang setup. May kanya-kanyang disenyo. Itong ganito, may remote. Pag pinindot mo yung remote, kusang nalabas na yung gas. Itong isa, nandito pa rin sa loob, no? Sa hose, papasok, pero manual, no? Bubuksan mo ng manual yung gas. Hindi siya nag-o-auto. Madalas ito mga kainang, ginagamit ito sa mga makina na wala sa loob yung daluyan ng gas na sa labas, like mga transformer welding machine, no? At sa iba pang mga direct current na welding machine na wala silang outlet. May butas na mga kainang. Kaya sana makita, no? Nasa loob na yung butas, nandito mismo sa pinaka ng torch. Nandito yung butas. May iba naman hiwalay, may ibang hose para dun sa gas. Ito naman mga kainang remote, no? Sa remote ito. Kaya mayroon dito na remote. Ayan. So papaliwanag ko sa inyo anong mas maganda na switch. Ito naman mga kainang, kung tingnan nyo, wala itong switch, pero meron pa rin siyang butas. Ayan. Dito pa rin lumadaan yung gas. Ito mga kahinang, foot pedal naman ang remote. Para sila ng connection, pero ang nangyari, yung pinaka-remote nyo nasa paa. Depende sa apok nyo mga kahinang, doon lumalakas yung, kunyari, nakaset ng 120 yung amperahe nyo. Kung hindi nyo masyadong titiinan, so yun lang ibibigay niya na amperahe. Kapag sinagad nyo, magkakaroon ng 120. Ngayon, kung medyo-medya lang ang nyo, so kalahati lang. So depende. Ngayon mga kahinang, may tinatawag tayong flex. Maganda yung flex na head ng ating torch. Katulad nito, nabibend, no? Makukuha mo yung angle, kung anong angle ng inyong torch. Depende sa configuration ng inyong joint. So makukuha nyo rito. Depende kung mapayuko nyo, patingala, no? Depende. Ngayon mga kahinang, bakit merong foot pedal at merong ganitong switch ng ating remote? Ito mga kainang, ito yung suggestion ko na mas maganda kaysa foot pedal. Ang foot pedal mga kainang, maganda kung ganito, nakaposisyon, nakaupo tayo, no? Maganda. Dahil medyo yung ating kamay, nandyan lang, nakarelax lang, no? Pero pagka mga posisyon na medyo mahirap, tatayo ka, pipilipit ka, ito maganda, meron kayong switch dito. Ngayon, dalawa ang switch nandito sa torch. Merong isa na dinidiin dito, no? Meron isa na napakalit lang ng switch. Para kailangan mo ng persado itiin para gumana. Ngayon ito naman mga kainang, sobrang lambot. Mapadiin ng konti. So depende sa pangangailangan nyo. Pero ito yung suggestion ko, no? Recommended ko ito. Kasi yung isa matigas, pag inon mo, parang mawawala ka sa pwesto. Yung tutok ng tungsten mo, parang kailangan mo ng persa, no? Bago mo i-on off. So ito, maka-smooth lang. So yan ang maganda. Depende sa switch. Depende din naman yan sa tao. Depende sa hilig nyo. Kung alin ang gusto nyo, kung saan kayo komportable. Ayun, mga tungsten mga kaya na pag-usapan natin. Tad ng sabi ko, may red, gold, may white, may green. Yung green mga kainang ay pure tungsten. Yan ay ginagamit sa aluminum at kadalasan, lalo na pag ang makina nyo ay transformer, yan po ang ginagamit, no? Mga kainang,
yung green. So ito yung sample natin. Yan, green band. Green band po mga kahinang. Ito ay ginagamit sa pagwe-welding ng aluminum. Ngayon, kailangan ito ipa-blunt mo, no? Kailangan bumilog yung dulo. Not necessarily bumilog, pero kailangan blunt yung dulo niya para mas malapad yung hinang. Depende kung ano ang kailangan nyo. Penetration o malaki ang hinang. Depende sa configuration ng joint na binibuilding nyo. Kung corner joint o flat o horizontal, depende sa inyo. Ngayon, ito yung transformer. Pwede rin sa AC-DC. So kung AC, makapag-welding kayo ng aluminum, ito ang gamit. Next ay Torietted 2%, red band. Marami sa atin na hindi pa nakakaalam na ang Torietted ay para sa lahat. Para sa lahat ng uri ng metal. Pwedeng chromoly, pwedeng stainless steel, pwedeng aluminum. Lalo na sa aluminum, no? Maraming hindi nakakaalam na pwede para sa aluminum yung Torietted electrode. Ayan siya. Color red. Ito ay 3.2 pero meron tayong mas maliit doon. Ito lang malaki pinakita natin para makita nyo agad. Ang Torietted ay madalas na ginagamit. Ngunit meron itong radioactive na 0.5%. Hindi ko sigurado makakahinang. Ano? Ito yung ginagamit lalo na sa aluminum o stainless steel. Bakit nasabi kong pwede sa aluminum? Pwede yan pagka ang makina ninyo ay AC-DC machine. So, i-switch nyo lang sa AC, pwede na sa aluminum yan. Same nakatangian sa lantinated o yung blue, ang band niya. Kulay blue, mga kahina, blue ang band. Ito ay green, ito ay red. Wala tayo dito, nahirapan tayo maghanap dito sa OMA, no? Wala tayo ditong blue band. Meron naman sa online, pero hindi na ako na-order. Sa akin, recommendation ko, maganda yung blue band, yung lantinated. Hanggang 1.5% to 2%. So, maganda ang lantinated. Pwede rin din sa lahat. Lahat ng metal. Tulad ng sabi ko, ang tungsten ay, yan po ay non-consumable. Kapag kayo po ay laging nadikit, ugaliin nyo pong linisin. Huwag nyo hayaan po na dumikit, okay lang. Diyan po kayo, no? Lalo kung mag-uumpisa pa lang kayo sa pagtitik. Pag yan po na nadikit, linisin nyo. Kasi sigurado yung dulo niyan, nadikit na, iba na po yung takbo ng inyong arc. No? Yung apoy na lumalabas, no? Sa ating electrode sa dulo, minsan hindi na stable yan kapag yan ay na-contaminate. Dahil mag-welding mga kainan, discussion lang natin about the welding. So, meron tayong ceramic cup. Ang ceramic cup, merong mga sizes yan. Hanggang 12 o 16, meron pa nga oversize, no? Kapag gumamit na tayo ng gas lens. So, ipopost ko lang sa screen yung mga photo, no? Wala akong sample dito. Mga Pyrex cup na tawag nito, transparent. At may mga ceramic cup na oversize, no? Pati yung mga lens natin. Yung gas lens mga kailang, yan yung may parang screen, no? Anong mahalaga doon anong maganda sa gas lens saka sa mga normal lang na mga torch, no? Mga ganito lang, na walang mga screen. Yung normal lang, galing sa tangke natin, papunta sa hose, papunta sa torch, diretso ang labas mga kainang, no? Di katulad ng may gas lens tayo, parang sasala niya, ang coverage niya ay maganda at hindi nagkakaroon ng turbulence. Hindi diretso, parang hindi isang agos lang, kumbaga nadidistribute ng mabuti. So yung coverage ng gas nyo ay maganda. So maganda siya sa stainless steel, no mga kainang. Lalo sa stainless steel, mahalaga yung gas lens. Although maraming mga magagaling na gumagamit din naman dito, no? Depende naman yan sa skills nyo. Pero iba naman yung may mga ganong kang gamit. Lalo nang mahusay ka na, may mga gamit ka pang ganon, lalo pang napahusay. Hindi ko sinasabing hindi nakapag-welding ng stainless steel, yung mga maliliit na pwede, bakit hindi? Sabi nga, nasa skills yan ng isang welder. Pero pagkabaguhan ka, yun, mangyayari yun na talagang mahirapan ka. Katulad nito, halimbawa, ito ay stainless steel, overheated, di ba? Kita nyo? Pero okay yung gas welding na, no? Hindi ganun kasunog. Kasi nga, depende sa configuration ng joint. Ito ay T-joint, madali sabi, hindi kalat yung gas, natatrap siya, so maganda ang shielding. Pero pagka butt joint o corner, butt joint medyo kalat, no? Sabog agad yung gas. So kung ganito lang gagamitin mo, marami nagsasabi na hindi maganda yung kulay ng kanilang hinang dahil gawa nga ng gano'n. Maliit. Pero pagka oversize, lalo na pagka mayroong gas lens, ay maganda.
magkaroon ng kulay gold, depende, silver, rainbow, no? So, titingnan nyo yung heat affected zone, kung saan. Makita nyo itong yung itim, no? Magkabila. Yan yung heat affected zone. Mas maliit, mas maganda. Versus yan sa travel speed nyo. Kung mas magabagal kayo, lalong umiinit yung bakal, lalong lumalaki yung heat affected zone nyo. Mas mabilis, mas maliit. Pero dapat mas mainit. Ika nga. Hindi ibig sabihin na mainit yung settings nyo ay hindi maganda. Na? I mean, pag mainit ang settings nyo, mas mabilis ang travel. Ngayon, kung mababa ang inyong settings, mas babagal ang time nyo. Lalong umiinit yung inyong bakal. Kasi kailangan nyo ng lusawin mabuti bago kayo mag-travel, then mababa ang setting. Kung kaibahan sa pag-welding ng TIG welding, lalo na pagka stainless steel. Kaya nga, sa aluminum naman, pakita ko sa inyo yung sample. Ito yung hinang ng aking trainee dati, no? Siguro 2 years ago. So ito yung inihinang-hinang niya. Matutusin, mas magaling sa akin huminang, no? Magaling ang hinang niya. Siya ay zero knowledge din, no? Ito yung project, mga kainang, ipakita ko sa inyo. Ito yung mga project ng Korean, mga high school lang ito, mga kainang. 311 saka 12. Ito yung model nila, competition nila, way 2018 yata, no? Ito yung project nila, no? Gawa lang ng high school to, mga kainang, napakagaling nila. Okay? Kumbaga, yung high school nila, hindi mananalo yung aking trainee dito. High school pa lang yun. So, kita mo, bronze yung kulay ng hinang niya. Consistent. Malalaki yung hinang niya ay 6 mm. Diretso, no? Ito ay stainless steel. Ito naman ay aluminum. Kita nyo naman ang hinang. Okay? Ayan. Ito yung mga... ito yung hinang niya. Diba? So yan po mga kahinang, ayan ay high school lang. Napakagaling. No? So balik tayo mga kahinang dito sa ating screen. So nandyan na tayo sa TIG welding. So mapapansin nyo, ito ay multi-process welding machine. So meron tayong SMAW. Ito ay GMAW, ito ay IPCAW, ito ay SMAW, ito ay TIG. No, mga kahinang. So dito tayo sa TIG. Ngayon makikita nyo rito, type of GTAW, no? Meron tayong, kung ipindot natin yan, meron tayong high frequency ng GTAW o AC, yan yung pang-aluminum natin, mga kahinang. Yan, high frequency lang. AC high frequency, touch start. Kung i-conduit nyo yung tungsten doon sa metal nyo. Touch start easy, ito yung sa aluminum, ito touch nyo pa rin. Tapos yun yung pinakahuli. Ngayon, pag dito tayo sa high frequency easy, ipindutin natin ulit ito. No? Pindutin natin ulit yan. Ito na yung easy settings natin. GTAW type, tapos na tayo dyan. Dito tayo sa easy settings. Ngayon, pag pindutin natin yan mga kahinang, yung wave shape, no? Kung square wave tayo dito. So okay na yan. Tapos abante tayo ulit. Ito na yung AC frequency. Yung AC frequency, ulitin natin, 120 ang pinaka basic dyan, o 125, 120. Yan, dyan tayo. Kung napapansin nyo yan, pag pupunta ko dito, lumalaki. Pagpunta ko ng negative, pababa ng number, palaki ang side na to. Pansinin nyo. Pupunta ko dito, pagka dito sa kabila, yung positive side, tumataas ang number, sumasabay siya sa liit. Ito yung lumiliit yung tuning, yung sounds ng ating makina, no, pag umaandar. Dito naman, bingi, parang bingi siya, malaki ang boses, no? Malaki ang sound. So dito tayo sa normal, 125, yan yung normal na high frequency. Tandaan nyo na dito lumalapad ang hinang nyo, dito kumikipot. Depende sa design, kumbaga sa umuumbok ang hinang nyo rito, dito lumalapad ng gusto. Depende sa inyong more on penetration, dito tayo sa kabila. Kapag dito tayo sa kabila, medyo mababaw ang penetration. Maraming settings, depende sa inyo, depende sa configuration ng hinang nyo, ng weld joint nyo. So kung 125 kunyari, tapos na tayo dyan, pupunta ngayon tayo dito sa AC balance, no mga kahinang. Yung AC balance, kapag aluminum, lalo na, ito yung gagamitin natin. AC balance. Yan po yung isa sa bagay na kailangan i-set up natin na magkakaroon ng cleaning action yung ating paghihinang, lalo pagka aluminum, no? So ako, naglagay ako sa 60%. Kapag sobra po yan dito sa taas,
meron tayong mangyayari na yung inyong dulo ng electrode ay nagbukol-bukol. Alam mo yung parang nagkaroon ng flower, parang sabog. Kung masyado mataas yan, yan ang mangyayari. Pag sobra naman dito sa baba, ganun din. So kailangan timplahin nyo mabuti yung AC balance nyo. May connection din po yun sa dulo ng inyong electrode o saka cleaning action. No, mga kahinang? Next. So, ayan, yung ating AC balance. Yan yung settings kapag ka aluminum ang hihinangin nyo, no, mga kahinang. Click natin, 60. Punta tayo dito DC off. Naka-off lang yan, no, yung ating ginagawa dyan. So, yan, balance lang yan, ginawa natin dyan. Ngayon, lipat tayo dito sa gas purging. Kung meron tayong gas purging, kalagay dito, gas purging, kung ilang seconds, no, nagbibilang siya. Purging pa kayo sa aluminum. Pero kadalasan sa purging ginagawa natin sa stainless steel lamang, no, mga kainang. So lipat tayo sa kabila, more. Kung gusto natin ng manual, no, kung trigger interlock o gusto natin ng auto, no, kabilaan. Ayan. Dito, free flow. Kung auto yan, depende sa inyo. Kung ilang seconds ang free flow, ayan, reset nyo lang yan, no? O ilang seconds yung free flow nyo, 1 seconds, 1.3, depende sa inyo, no? Wala katagal yung inyong free flow. Okay? Okay na. Tapos, dito, post flow. Pagkatapos nyo yung huminang, ito yung post flow natin. Kung ilang seconds yung post flow. Ngayon, mga kahinang, mapa-aluminum, mapa-stainless steel, kailangan may maganda kayong post flow. Dahil kung hindi, magkaroon ng contamination yung inyong tungsten. Ngayon pag start nyo, malaking problema. So kailangan minimum 8 seconds to 10 seconds yung post flow nyo. Kailangan yun, mga kahinang. Kailangan makintab yung dulo ng inyong tungsten. Huwag kulay gray. Okay, mga kahinang. At anong hinangin nyo na bakal? Aluminum, stainless steel, carbon steel, kailangan maganda ang inyong post flow para lumamig yung inyong tungsten. Ngayon ito, AC frequency, katulad kanina sinabi ko, yan na yun. Tapos, yun na, tapos na tayo dito, no, mga kainang. Gas purging, timeout. Okay, so punta tayo sa home. So, yan na mga kahinang, no? Yan na yung ating settings. Okay, welcome back mga kahinang. Tapos na tayo dun sa makina. Medyo mahaba na yung ating usapan dito sa Baltic Building. Alam ko marami pa tayong dapat i-discuss dito. Masyado nang mahaba mga kahinang, ano? Kung may kulang man, kung may katanungan kayo, mag-message na kayo, no? Mag-comment lang kayo sa ating video. Magtanong kayo, sasagutin ko sa abot ng aking makakaya yung inyong mga tanong. Yung mga nagpapasalamat, maraming salamat din na may mga natutunan kayo sa video, no? Mga kainang. Ito na yung huli nating video dito sa Oman kasi ako magpapakasyon, mga kainang. Kung kayo may taga Maynila, ako sa Manila lang ako, magkomento kayo kung gusto nyo magsama-sama kayo, ano? Mag-discuss tayo, magbigay tayo ng konting seminar sa inyo kung gusto nyo sa isang lugar, no? Kung saan man nyo gusto, basta sa Manila lang. Depende kung anong gusto nyo malaman, kung about welding symbols, welding drawing, about welding process, no? Handa akong makipagkita sa inyo, magsama-sama kayo, ano, mga kainang. Magbigay po tayo ng libreng kaalaman. At meron tayong ikaka-coverage, no? Isang training school na isi-share ko sa inyo na pwede kayo mag-training dyan, no, mga kainang. At ikaka-coverage din natin kung may time tayo at papayagan tayo ng TESDA. TESDA ang mag-host ngayon sa ASEAN Skills Competition, no? Andyan ang welding, andyan na lahat ng skills, no? Paglalabanan. Ang ASEAN, alam niyo naman siguro yan, Pilipinas, Indonesia, Malaysia, Singapore, Myanmar, Laos, Timor-Leste, Vietnam. So, ang matigas dyan sa welding mga kainang ay Vietnam, Malaysia, Thailand, Indonesia. Philippines, sana lumabang kayo, ano? So, yan yung mga mabibigat na kalaban pagdating sa welding. Ngayong August, may ground ng World Skills Competition dyan sa World Trade Center. So, baka sana makapasok tayo dyan, may coverage natin para ma-share natin sa inyo mga kainang. So hanggang dito na lang mga kainang, kita tayo sa Pilipinas, no? Sunod natin video. Well said mga kainang.
Welcome back mga kainang, no? So, tulad ng sabi ko, ito na yung huli nating video dito sa Oman. Ako po ay magpapakasyon mga kainang, ano? So, kung meron man kayong balak na ma-meet ako, may makakilala kayo, no? Magbigay ako sa inyo ng konting kaalaman kung anong gusto nyo malaman about welding symbols, welding drawing, welding process, no, mga kainang. Handa akong makipag-meet sa inyo kung saan man gusto. Sa Manila lang po, ano, magsama-sama kayo, meron kayong kaibigan, makakilala. Pwede tayong magbigay sa inyo ng seminar. At kung meron tayong makukuha na ng venue, no, lugar, maaaring doon sa kilala kong welding training school, pwede siguro doon, no, mag-set tayo ng lugar para makapagbigay tayo ng libreng kaalaman sa inyo mga kainang. Siya nga pala, ang Pilipinas ay magkakaroon ng, sila yung mag-host, no, na skills competition ngayong August, no, 2025. Di ko kabisado yung exact date, pero alam ko magkakaroon sila ng competition. Ang membro ng ASEAN ay, alam ko ay Indonesia, Vietnam, Malaysia, Thailand, Singapore, Myanmar, Laos, Timor-Leste at Pilipinas. Meron ko pa ako ibang binabanggit. So, yun mga kainang, ano, magkakaroon ng competition sa lahat ng skills, hindi lang sa welding. So, ang mabigat na kalaban dyan mga kainang ng Pilipinas ay Vietnam, Thailand, Malaysia at Indonesia. So, sana Pilipinas, no, galingan natin, no, mga kainang, galingan natin. Okay, mga kainang, hanggang dito na lang. Kita-kita tayo sa Pilipinas. Kung may time kayo, well safe.